nagbabalik ulit at samahan niyo po ako sa exciting na adventure papunta sa Taiwan, Taipei. At habang nandito po tayo sa airport, may napansin po ako. Ayan, nasa lobby po sila at sinong nakapansin sa guard na to? Very familiar, di ba? Eto, pasakay na po sila, yung iba. Hindi ko alam, magkakasama pala yung mga yan. Itong nasa right side, wala kasing mga fans. So, medyo nag-alinlangan ako na BTS ba yung mga yan o hindi. Pero kanina, nakatayo yung long hair. Parang si Jukun ba yan? As in, tas very approachable siya. Nakangiti. Eto, nakasakay na po tayo. After 3 hours, makakarating na po tayo. Ayan, nakarating na po tayo sa ating destination. So, naka-shuttle na po tayo. Papunta po ng airport, Taiwan Airport. Tayo ng Taipei Taoyuan International Airport. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamodernong airport sa Asia na kilala sa world-class facilities at convenient na serbisyo para sa mga travelers. Napaka-organized at napaka-welcoming ng vibes dito. Kaya perfect itong unang impression para sa pagdating natin sa Taiwan. Toilet, super cute. Ayan po ang China Airlines. Ito ang pambansang airline ng Taiwan na itinatag noong 1959 nang kinilala ang Taiwan bilang Republika ng China. Ginamit ang salitang China sa pangalan bilang bahagi ng kasaysayan at politika ng Taiwan. Ito naman po yung magsisimula yung mga kainan. At yan ang mga street food nila. Ayan, nag-decide po ako ng mag-metro or subway. So, sinearch ko, medyo madali po siya para ma-feel natin yung todo. Ayan, dumating na po tayo sa hotel natin. Tapos kung may kakilala kayo, mas magandang dun na lang kayo. Kasi pag yung hotel or something like that is, pag Saturday, Sunday, iba po yung presyo. Saturday times 2. Pag Sunday times 3 po. Hindi ko alam kung lahat. Ito po ang toilet. Super cute talaga. Napaka-cute. Parehong-pareho po siya sa Baguio City. Yung feeling, tsaka yung temperature. Dahil super dami po yung binabagay dyan sa hotel na tea or tsaa, ginamit na po natin dyan. Kasi mahilig tayong magbabad. At nakakaganda talaga sa skin yun. So, ayan. Ayan, pagkatapos po niyan, libot na po tayo at pwede na tayong kumain. Ayan, ang nagkakasarapang bagong gawa lang po yan. Ayan, bagong gawa lang. Anong tawag? Siomai. Tsaka yun po yung soup nila. Ganyan ang soup nila. Tapos, ayan ang siomai. Dito naman po yung market. Konti lang po yung mga nasa market. Kasi konti lang po talaga yung mga tao dito. Yung chicken nila is talagang yellow. Pareho ata sa Macau. Tapos yung bread, 90. Lahat ng mabibili dito is medyo may kamahalan. Mas mura pa sa Korea, I think. Ayan, yung mga, meron din silang ganyan. Biko-biko ba yan? Yung, tapos ito, hindi ko alam. Parang kamote na hindi. Isda. Ayan, mga prutas. Yung prutas nila dito is, okay naman yung lasa. Talagang malasa siya, I mean. Tapos ito naman po yung mga iba't ibang binibenta. At ayan, dahil gusto pa natin i-try lahat ng pagkain, tinry natin to. Ito na naman po yung tinatawag pala nilang deep fried spring onion with shell meat or zakongyubing. Zakongyubing. Ang sarap panoorin ba? Tapos yung mantika nila talagang puti siya, hindi yung maitim or brown. So nakakatakam talagang kumain nito. So habang kumakain, pwedeng umupo dito sa park. Marami silang dove dito. Yung spotted dove, madalas makita dito. Marami talaga. Tapos itong
Kilala ang kalapating ito sa kanilang mahinahong ugali at kakaibang tunog ng yung baku, ganito lang. Ku, ganon. Kasi sa kultura ng Taiwan, ang kalapate ay kadalasang inuugnay nila sa kapayapaan at pagkakasundo. Ayan. Etong pagkain na to yung is talagang pinipilahan nila. Kung medyo may kamurahan, talagang makikita mo maraming pumipila. Yung tubig nila, ang cute, di ba? Mapapansin din po natin dito yung mga building, talagang sulit na sulit sa espasyo. Diba? Sinulit talaga yung space nila. Yung pagtawid, may disiplina. Wow! Nakasakay pala tayo dito sa bus. Ngayon, para pumunta sa isang lugar kung saan maraming pagkain. Ayan. O, diba? Ito po pala yung Shilin Night Market. Napakaraming pagkain ang makikita dito, tsaka talagang freshly made yung karamihang pagkain dito, katulad na lang ng siomai, Ito naman po yung pinakamasarap na boba tea dito po sa Taipei, Taiwan. Ang paggawa po nito ay may pearls po siya, and then kanina po, pinanood po natin kung paano nila gawin. Talagang yung parang harina or yung cassava starch, dinagdagan po ng brown sugar, tapos minamasa-masa. Tapos napaka-safe po at iba po yung lasa, ibang-iba po yung lasa sa mga normal po na mga bubble tea or milk tea na natikman natin sa iba't ibang bansa. So, ito po ay binubuo na ng maliliit na bola at pinapalambot sa pamamagitan po ng pagpapakulo. So, nagiging chewy at matigas po siya, ngunit hindi po siya naglalaman ng goma. Ayan. Ang kauna-unahang milk tea ay may version sa iba't ibang bansa tulad ng Hong Kong at India, yung tinatawag nating masala chai. At ang bubble tea naman ay kilala sa buong mundo na may mga tapioca pearls ay unang naimbento dito sa Taiwan noong 1980s. So, sa Taiwan, ang milk tea ay pinagsama ng mga chewy tapioca pearls na nagbibigay daan sa bagong uri ng inumin na tinatawag na bubble tea. Yung bulaklak na nilagay. Kasi excited akong kainin. So, tinanggal ko lang basta. Ayan, ngayon, nandito po tayo sa Rohe Night Market. Ayan po yung ating crepe po yan na pinatigas. So, iti-take out lang po natin ang mga foods na kukunin natin dito. At least nakita natin kung ano yung mga binibenta ba. At ito po yung mga recommended na foods. Iyon lang po yung pinuntahan natin dito. At babalik na po tayo sa ating hotel para po sa breakfast. And now, pupunta po tayo sa ating breakfast. Ito po ang bago nating nilipatan. Bagong hotel na nilipatan natin. And free breakfast po siya. Ayan, ang Christmas tree. Pwede pala yung ganyang Christmas tree, Cute. Ayan yung mga designs for their Christmas season. Diba? Ayan yung nagkagandahang tanawin sa loob ng kanilang kusina. Oy, may sayote! Sayote tops. Hindi ko alam may sayote pala dito sa Taiwan. We sail and glide through lands unknown. We fly so high, where dreams take wings and hearts don't die. In freedom's light, we raise our cry to love, to see, to live, to try. Oh, Jelfie merchant, soaring, brave and true, with every step. Well, ayan ang ating napiling breakfast for today. Iniisip ko, bakit kaya itong karne nila? Super lambot,
hindi mo mauri kung anong klase ng karne ito. Karne kaya ito o ano. Eh, sabi ko nila, nung sinearch ko, yung ano daw, techniques nila sa paggawa ng meat or pag marinade is actually the distinct softness, tapos yung juiciness of Taiwanese meat dishes. Eh, isa daw sa pinaka-highlight ng Taiwanese cuisine. So, parang normal na yun sa kanila na lahat talaga is very, very soft. And it's a normal costume sa kanila dito na pwede kang pumasok sa loob ng kusina nila kung saan sila nagluluto for washing your hands. Hindi katulad sa normal na kainan kung saan nasa labas ang lavabo or hugasan ng mga kamay ganyan. Pati yung toilet na andun na rin sa loob sa kanila. Hanap ulit tayo ng kainan. Dito malapit lang. Tapos hindi po sila gumagamit ng card key dito pati nung last. Ito po usually yung binibigay, ID pass. Ayan, pila-pila po ulit sa kainan. Ayan, alam mo pag pila-pila. Ayan. Ito po gusto na kong itry. Tignan natin. Talagang kakaibang siyang kainan. Ano, parang box yung kakainan mo, yung magiging plate mo para siyang yung lunch box mismo na malaki. Jelfie made you so and brave and true. With every step, the world's renewed. A woman bold, her heart so pure. In faith she walks, of that we're sure. She travels far. Ayan, punta po tayo ng Taipei 101 and we're going to take the train. Through lands unknown, she finds her way. In God's embrace, stray. A heart that trusts, a soul that sings, believing all that hope can bring. She travels far with eyes aglow. With every dream, she lets it grow. So, ayan, nakarating na po tayo sa building na dito at hanapin po natin kung saan tayo pwedeng mag-book ng ticket. Papunta po sa top floor.
lands unknown, she finds her way in God's embrace. She will not stray. A heart that trusts, a soul that sings, believing all that hope can bring. She travels far with eyes aglow. With every dream, she lets it grow. With faith so strong, she conquers skies. For in her heart, the world. At ayan ang for today mga ka-vlog. Sana ay inyong nagustuhan at tomorrow po ay siguradong magugulat kayo sa mga detalye na hindi nyo inaasahan. Kung gusto mong malaman ang mga sikreto ng pinakamataas na palasyo ng Taipei, huwag na huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification para hindi mo ito ma-miss. At bukas, sabay-sabay natin maranasan ang tanawin at karanasan na hindi mo dapat palampasin. Kita-kits bukas. Paalam!